Hello, good evening, brothers and sisters. Good evening, Brother Navin, Good evening po, Brother Doc. Ramel, Good evening, Sis Doc. May, Good hello, Good evening, evening Doc. po sa Sis lahat. Evening Evelyn, po. Sis Monette, Good evening, Brother Doc. Earl, good evening. Good evening, Doc. Good evening sa inyo. Okay, Brother Ramel, opening prayer tayo. Sige po, Doc. Okay. Okay, mga kapatid. Let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and you shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening, brothers and sisters. No? Evening, So, welcome sa ating Wednesday Catechism Lecture, Faith Seeking Understanding. Welcome din sa mga nanonood ngayon sa Facebook at saka later sa pag-upload sa YouTube. Okay. Before anything else, alala ko pala, kung sa tingin nyo, itong ating ministry, no, ay nakakatulong to spread the teachings of the church, no, nakakatulong for the salvation of souls, no. I suggest kung manood kayo sa YouTube, paki-subscribe. Dati hindi ko naisip 'yan. Hindi ako nagsasabi na subscribe or like, no, or comment. Nakakatulong pala siya para ma-push siya, no, sa notification sa YouTube na maraming mari-reach kasi isasuggest siya ng algorithm ng YouTube na madaling makita ng ibang tao pag nag-search, no? Kasi kung konti lang yung subscriber at saka nagla-like, nababaon siya, nalalagay siya sa pinakailalim at hindi makikita. So, pinapasubscribe ko not for the purpose na sisikat tayo o marami tayong mga income. Hindi ganon. Kundi para mas lalo siyang ma-promote at lalong taong makakita ng good news. Yeah? So, yun. So, kung marami sa atin nanonood at hindi nyo napapansin, hindi nyo napipindot yung subscribe, makakatulong pala, no? Yung subscribe para mas lalo siyang ma-promote sa ibang tao na matulungan din. Okay? So, ganun. So, continue. When bad thoughts become sin. Itong lecture natin ay galing sa homily ni Saint Alphonsus Liguori. Itong homily niya ay sa 18th Sunday after Pentecost. Si Saint Alphonsus Liguori pala ay if I'm not mistaken, we have 37 doctors of the church throughout the history, no? If I'm not mistaken, 73 or 37, something like that. Siya ay isa sa pinaka-authority on moral theology, no? Si Saint Alphonsus de Liguori. So siya ang isa sa pinaka-idol ko na saint na inaano ko siya every day, yung prayer niya sa Blessed Sacrament. Namatay pala siya 1787. Siya ang founder ng Redemptorist, no? Redemptorist na congregation. Okay. Sa Matthew na binasa niya for that day ang gospel, Jesus stepped into a boat, crossed over, and came to his own town. Some men brought to him paralyzed man, lying on a mat. When Jesus saw their faith, he said to the man, "Take heart, son, your sins are forgiven." At this, some of the teachers of the law said to themselves, "This fellow is blaspheming." Knowing their thoughts, Jesus said,
Why do you entertain evil thoughts in your hearts? So, sa loob pa lang ng isipan nila, na nalaman na ni Lord, no? Knowing their thoughts. Si Lord alam niya kung anong iniisip natin. Bakit kayo nag-entertain ng masamang mga pag-iisip, no? Mga ideas in your hearts. So, 1 Kings chapter 16 verse 7. Ang tao, sabi dito, ang nakikita natin ang panlabas kung anong ginagawa. Hindi natin nakikita ang nasa loob, no? For men only see what appears externally. Pero sa Panginoon, kita niya lahat. No? Kita niya kung anong nasa loob-loob ng puso natin. Ng isipan. Puso't isipan, magkaisa yan. Okay? So, hindi ibig sabihin na maganda ang ginagawa mo sa panlabas ay okay na. Kasi ang Diyos, tagus ang kanyang sa pinakailaliman ng iyong isipan, kitang-kita niya. Kahit hindi mo pa aminin sa iyong sarili. Kahit ikaw ay magsisinungaling pa sa iyong sarili, alam niya anong sa kinaibuturan ng iyong puso. Okay? People only look what is visible. But the Lord, looks at the heart. Tandaan natin yan. So, anong pinakamalinaw na aral dito? God prohibits, pinagbabawal niya at paparusahan niya ang masamang pag-iisip. Kahit sa isipan pa lang na mga makasalanang pag-iisip, bad thoughts, pinagbabawal niya at paparusahan niya. Okay, ang malaking tanong mga kapatid, kailan ba ang isang bad thought, yung mga lustful thoughts, hateful thoughts, vengeful thoughts, envy, yung mga masamang pag-iisip, kailan siya magiging kasalanan? Kasi hindi sa lahat ng oras ang masamang pag-iisip automatic kasalanan. Okay? Kailan siya maging kasalanan? Kasi may iba na sobra-sobra, ang tinatawag na scrupulous. Ang scrupulous, yun yung ang konsyensya nila sobrang sensitive. Kahit konti-konti na akala nila nagkasala na sila kahit wala. May mga taong ganon. Hindi rin maganda yon. Super scrupulosity. Hindi maganda yan. Yung ilang beses kang paulit-ulit mangkumpisal sa isang araw o sa isang linggo dahil akala mo nagkasala ka pero hindi naman. May mga taong ganon. Pero konti lang. Mas marami yung walang pakialam. Mas marami yung walang konsensya. Konti lang yung mga taong ganon. Pero may mga taong ganon. So, akala nila lahat ng pumapasok na bad thoughts, kasalanan automatic. Mali. Mali yan ha. Hindi yan kasalanan. That is an error. Sabi ni St. Alphonsus. Okay? Magiging kasalanan lang siya pag tayo ay nagbigay ng consent. Pag tayo pumayag na ito'y mamalagi sa ating isipan. So, magiging kasalanan lang siya pag binigyan natin siya ng permiso na mamalagi sa ating puso't isipan. Okay? Now, so, having a bad thought, ang pagkakaroon ng masamang idea, isipan, hindi siya automatically kasalanan. Pag tayo'y pumayag, binigyan natin ng pahintulot, doon na maging kasalanan. Okay? So, para maging mortal na kasalanan, maging mortal na kasalanan, ang kasalanan, dapat meron siyang tatlong classification, requirement para maging mortal. Dapat ito ay grave sin, sa mayroon tayong bad intention,
tayo ay ng malaya na tinanggap ito at binigyan ng pahintulot. Okay? Na ginawa natin to. Pangatlo, alam natin na ito ay kasalanan. So, para maging mortal na kasalanan. Sabi ni St. Augustine, pag walang consent, hindi siya kasalanan. Where there is no consent, there can be no sin. Okay? Sige. Okay, may katanungan si Brother Earl. Pagkatapos ng lecture, sasabayin ko ng sasagutin. Okay. Thank you sa mga... Pang-type nyo lang yung mga katanungan nyo sasagutin natin mamaya. Tapos, sabi ni Saint Bernard of Clairvaux, kahit yung ang ating mga lower faculties, yung mga flesh natin, nagre-rebelde na, gusto nang gumawa ng parang nagre-react na yung ating flesh, ang ating senses, nagre-rebellion na gusto na talagang gumawa, no? Parang may ganun. Hanggat hindi ka nagbibigay ng consent, hindi ka pumapayag, hindi ka nag-give in sa iyong bad thoughts, hindi siya kasalanan. Kahit nagre-react na ang iyong body. Okay? Basta hindi ka nagbigay ng iyong consent. Okay? So, akala natin, pag tayo banal, hindi na tayo, akala natin, there must be something wrong with me. No? Bakit ako, grabe yung mga sexual thoughts na pumapasok sa akin, daring umiinit yung katawan ko, na grabe, hindi ko mapigilan. Huwag mong, huwag mong isipin na kasalanan automatic yan, no? Kahit mga banal, kahit sino pa yung mga saints, St. Francis, gano'n, tinitira, walang tigil ng temptation. Okay? So actually, mas banal ka, mas matindi ang tira sa'yo. Mas matindi. So kawawa yung mga saints actually, kay grabe. Mas grabe ang tira ng mga bad thoughts ang binibigay ng demonyo sa kanila. Kasi hindi niya na kailangang ituksohin na yung mga kasapi niya, yung mga taong lubog na sa mortal na kasalanan, no? Mas i-double time niya yung mga banal kasi yun ang gusto niyang kunin. Bakit niya pakukunin ko yung mga taong nakukuha na niya, di ba? So mas matindi. Kung sa ano pa, gagamit siya ng Armalite sa mga makasalanan, siguro. Sa mga saints, sa mga banal, gagamitan niya ng mga kanyon na talaga, no? So, walang exempted dito. Lahat, we are given bad thoughts by the devil. Okay. Kaya si Saint Paul, kahit dami ng revelations na tanggap niya, no? Makikita natin sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7 na nagreklamo siya sa Diyos, no? Sabi niya, there was given me a sting of the flesh. So, temptation of the flesh, no? An angel of Satan to afflict me. Temptation against chastity. Tapos, siya, no? He asked God na, Lord, tanggalin mo to sa akin. Pero hindi tinanggal ni Lord. No? Hinayaan ni Lord na atakihin siya ng gano'n na temptation. So, ang sagot ni Lord, my grace is sufficient for you. No? So, bakit ba hinahayaan ni Lord, pinapayagan niyang atakihin tayo ng mga ganong mga tukso? Para matry ang ating faithfulness. Masubok ang ating faithfulness. At para ma-purify ang ating mga natitirang imperfection. No? Parang nagsisimula na ang ating purgatorio dito sa lupa pa lang. So yung imperfections natin, nagsisimula nang napopurify. So ang pakikibaka natin, laban natin sa mga tukso, sa isipan, yan, pinapayagan niya ni Lord na mangyari sa atin
to test our faithfulness. At para naman mabigyan ng comfort yung mga taong sobrang sensitive ang kanilang conscience, napapraning kung nagkasala ba sila, para mabigyan kayo na mapayapa ang inyong isipan, ganito yung isipin nyo. No? Kung ikaw ay nagsusumikap na layuan ng kasalanan, nagsusumikap araw-araw na gawin ang kalooban ni Lord, at kung sa tingin mo may bad thoughts na pumasok sa'yo, at hindi ka naman sure kung nagbigay ka ba ng consent, hindi ka sure kung nagbigay ka ng consent, hindi mo kailangang ikumpisal. Okay? Kung sigurado kang, no? Kung hindi ka sigurado na nag-consent ba ako doon o hindi? Parang hindi ako sure kung nag-consent. Doon pa lang hindi ka sigurado. Hindi mo kailangang ikumpisal. Kasi malamang hindi ka nag-consent. Okay? So, yun. Pero kung sigurado ka na nagbigay ka ng consent, pinahinayaan mo at pinayagan mong mag-enjoy, yun. So, yun. Kailangan mo i-confess dahil mortal sin yun. Now, so, paano malaman kung may consent? Yung tanong ni Brother Earl, masasagutin natin yan maya. So, kasi ang principle dito, sobrang horrible monster ang mortal sin. Na obvious siya. Na sa isang taong nagsusubikap sundin ang kalooban at mga utos ng Diyos, imposible na hindi mo mamamalayan na ikaw ay gumawa nito. Okay? It is impossible who fears God to admit it into the soul without your knowledge. Obvious siya. So malalaman mo talagang ginawa mo siya, inisip mo siya na sinadya mo kung ikaw ay sanay na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Okay? Pero kung ikaw ay hindi sanay sa paggawa ng kalooban ng Diyos, yung konsyensya mo halos patay na, sabi mo, tapos wala kang alam sa katikisim, so pwede mo sabihin, hindi naman ako binabagabag ng konsensya ko, nakakatulog naman ako. So parang wala lang sa'yo. Ibang bagay na naman yan. No? Ibang sitwasyon na naman yan. Okay? So, baka sabihin mo, parang wala naman. Hindi naman ako nag-consent. Pero wala ka naman palang alam sa turo ng simbahan. So, hindi mo mapagkakatiwalaan ang konsensya mo. So, yung sinasabi lang dito na hindi mo kailangang ikumpisal kung sanay kang sundin ang kalooban ng Diyos at nagsusubikap na maging banal. Pero sa mga taong hindi sanay sa paggawa ng kalooban ng Diyos, petiks-petiks lang ang kanilang pagkakatoliko, ang konsensya natin, hindi natin mapagkakatiwalaan. Kasi ang konsensya natin, tinitrain yan, finoform yan by knowledge, no? And by grace. Okay? Okay. So, ang akala ng iba, napakadelikado na pagkakamali. Tandaan mo. Akala natin, dahil may pumasok na bad thoughts sa ating isipan, pero hindi natin ginawa sa action, like for example, may temptation na ikaw ay gumawa ng fornication or premarital sex sa iyong girlfriend. Temptation. Tapos, ikaw ay binigyan mo ng consent yung sa isipan mo at nag-enjoy ka sa isipan na yon. Pero hindi natuloy na gawin mo. No? Hindi kayo nagkita,
hindi nyo natuloy. Okay? Hindi kayo nakapag-motel, walang example ganon. Akala mo, hindi kasalanan kasi hindi natuloy sa pag-actual na pagtatalik. Yan ay pagkakamali. Akala mo, ang consent ay pag iyong ginagawa physical. No. Sa isipan pa lang, nagkasala ka na ng mortal sin dahil binigyan mo na ng consent. Ikaw ay nag-enjoy na, nakaplano ka na, hindi lang natuloy. No? So, itong error, no, na ito ay napaka mas malubha kumpara sa yung mga sobra ang kanilang konsensya. Naalala ko nga noon siguro nung nag-confess ako, bagong ordinaryong pare, may confess akong lustful thoughts, no? And I think it is really a mortal sin kasi I consented to it. Siguro hindi naintindihan ng pare ang kanyang turo sa kanilang seminaryo. Sabi niya, okay lang. Hasta lahat ng sa isipan mo na hindi mo natuloy sa gawa, hindi yan kasalanan. So, nagkamali siya siguro ng pag-intindi ng consent sa thoughts at saka doing the act. No? Akala niya, siguro, ang lahat ng mga hindi mo nagawa na mga bad thoughts na hindi mo nagawa ang physical, actual na ginawa, hindi kasalanan. That is wrong. Sa isipan pa lang, pwede ka nang magkasala. Sa isipan pa lang, pwede ka nang magkasala kung ikaw ay nagbigay ng consent. Okay? So, eto ang principle. Okay? Kung anong pinagbabawal sa atin na gagawin, hindi natin pwedeng i-desire. Hindi natin pwedeng inanais. No? Pagnanasahan. Yung mga bagay na hindi natin pwedeng gawan. So, bawal tayong magnakaw. Hindi tayo pwedeng mag-desire na magnakaw. Hindi mo pwedeng maangkin yung asawa ng iyong kaibigan. So, hindi mo siya pwedeng i-desire na maangkin. Kahit inaasam-asam mo. Kasi siya ay hindi mo siya pwedeng maangkin ever kasi may asawa na yan. So, anything na hindi mo pwedeng maangkin kasi pinagbabawal, hindi mo pwedeng ma-desire sa isipan. Okay? Ito yung pinaka-principle. Kaya nga, kung nalilito kayo kung ano ibig sabihin ng 9th commandment, ito yung at saka 10th commandment, no? Partner ang 9th commandment sa 6th commandment. You shall not commit adultery. Ang 9th commandment, so ang adultery, yun ang physical na paggawa ng adultery. 9th commandment ay ating babantayan ang ating isipan na hindi tayo mag-desire na mag-commit ng adultery. So, hindi lang yan ang adultery kahit sa ibang mga bagay. Lustful thoughts, no? So, ang 9th at saka 10th commandment is sin of the mind. Okay? 6th and 7th commandment, ang 7th commandment, thou shalt not steal. Yung 10th commandment, huwag kang mag-desire na aagawin mo or steal mo o nanakawin mo ang mga ari-arian ng iyong kapwa. Don't be jealous of what others have. Be content of what you own. So nagtataka ba kayo? Bakit nilagay ni Lord yan? Yung commandment na yan, 9 at saka 10? Kasi gusto niya sa isipan pa lang, itigil na natin. Sumpuin na natin sa desire pa lang. Kasi diyan nagsisimula ang lahat sa isipan. Kaya hindi niya gusto nating pagnanasahan, hahangarin, no?
yung mga bagay na pinagbabawal. Always remember, what we cannot lawfully do, we cannot lawfully desire. Okay? So, akala natin, yung iba, kung di lang ito kasalanan, no? Kung wala lang sikreto, gagawin natin to. Kasalanan yan. No? Hindi mo pwedeng pagnanasahan, no? At ipapangarap ang mga bagay na pinagbabawal sa atin. Now, ang katanungan, like for example, commandment number 10, you shall not covet, you shall not desire what belongs to your neighbor. So iba, nalilito tayo. Paano ba maging kasalanan yung nakita mo yung kotse ng iyong neighbor? Okay? Gusto ko sana magkaroon din ng kotse ganon. Kasalanan ba yun? Hindi. Hindi yung kasalanan na nag-aasam ka na magkaroon din ng ganon trabaho, ganong kotse, ganong bahay, ganon kagandang asawa. Hindi masama yan. Magiging kasalanan na siya kung ikaw ay naiinggit na. So, envy. Yung nalulungkot ka sa magandang sinapit ng iyong kapwa. Na gusto mo siyang mabagsak. Gusto mo siyang hindi magtagumpay. Or may iniisip ka na kunin ito. So, for example, gusto ko magkakotse para ipakita ko sa kanya na mayaman din ako. Yun, kasalanan na din yan. No? Na gusto ko rin ipakita sa kanya na sikat ako. Ganon. No? Okay? Now, so hence it is a bad thought, no? To which a person consents, the same as bad act. Ano ibig sabihin? So, parehong kasalanan. Kahit hindi mo pa ginawa, no? Kung iyong binigyan ng pahintulot ang iyong isipan na ito ay pagnanasahan. No? It is as bad. No? A bad thought which the person consents has the same malice as the bad act himself. Okay? Okay. Alalahanin natin, sa simbahan, sa confiteor, sinasabi natin, no? I pray to Almighty God, to you, my brothers and sisters, that I have sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, in what I have failed to do. 4, nagkakasala tayo. Ang nilagay dito, una, sa isipan. Okay? Tapos, sa salita, nagkakasala tayo. Sa gawa, at sa hindi paggawa sa kailangang gawin. Yun parati ang isipin natin. 4 ang paraan na tayo magkakasala. Sa isipan, sa salita, sa paggawa. Karamihan sa atin, kulang sa katikisim, akala natin, nagkakasala tayo sa gawa lang. Maraming napupunta sa impyerno sa isipan pa lang. Okay? So words. At hindi paggawa sa kailangang gawin. Wisdom chapter 1 verse 3. Perverse thoughts, no, separate us from God. Yan. Proof sa Bible. Perverse thoughts separate us. Mahihiwalay tayo. Sabi ni Lord, no? Remain in me. Manatili kayo sa akin. Pero sa thoughts pa lang pwede tayo mahihiwalay sa Diyos. So not all bad thoughts ay hindi lahat ng bad thoughts ay pareho ng kasalanan. Magdidepende siya sa kanyang level. So, ito yung 3. 3 things ay i-consider natin. Una, suggestion, yan ang stage 1. Pangalawa, delectation, no? Pangatlo, consent. Okay? So, punta tayo sa suggestion. Ang suggestion, yun yung ibabato ng demonyo sa'yo. Or pwedeng hindi ang demonyo nagbabato, ikaw ang mismo nakaisip. Okay? Kasi hindi all the time ang demonyo ang magbibigay sa'yo ng idea. Pwedeng ikaw rin. Okay? So, like for example, isang malaswang
idea, malaswang isipan, pupunta sa isipan mo. Hindi yan kasalanan automatic. Okay? Pag nilabanan mo yan, pag iyong winaksi at nilabanan, actually, occasion of merit yan. May points ka kay Lord. Isipin mo na lang na para siyang pop quiz. So, pag iwinaksi mo yan, magkakaroon ka pa ng points kay Lord. Okay? So, magpapasalamat din tayo pag yan ay dumating kasi yan ay pagkakataon na magkakaroon tayo ng points sa langit. Okay? Sabi ni Saint Antonini, as often as you resist, you are crowned. Huh? As often as you resist, you are crowned. So, kada resist mo, bibigyan ka ng corona ni Lord. Number 2, punta tayo sa delectation. So, meron ng pleasure. Okay? Pero, ang pleasure na ito, involuntary. Naisip mo yung isang malaswang thought, medyo nag-enjoy ka. Meron na may pleasure. Pero hindi ka sumasang-ayon. Hindi ka pa sumasang-ayon. Involuntary nga eh. Involuntary pleasure. Hindi ka pa nagbigay ng consent mo. Hindi mo siya binigyan ng hindi mo siya palagi sa pinatira sa iyong isipan. Hindi mo siya pinatira doon. No? Involuntary. So, pero kahit hindi ka nag-consent, pero ikaw ay nag-take pleasure, nag-enjoy ka sa sinful thoughts, morally wrong pa rin siya. Meron ng kasalanan. Venial sin lang siya. Okay? Venial sin. So, yung delectation, meron ng pleasure, pero hindi ka nagbigay ng consent, hindi ka pumayag, venial sin siya. Okay? So, kaya, iba talaga pag may alam tayo sa teaching sa church, sa catechism, sa moral theology. Kasi yung mga dating akala natin hindi kasalanan, kasalanan pala. Ang dami nating kailangang malaman. Okay? So, feeling pleasure in a sinful thought isn't mortal sin. Hindi siya mortal sin. Okay? Pero, kung patuloy ka nag-enjoy nito, delikado. Kasi baka hindi mo alam, mabibigyan mo na ng consent. Baka, before you know it, it's too late, makakabigay ka ng consent. At pag nagbigay ka ng consent, magiging mortal sin siya. Like for example, mayroong jealousy or hatred or lust na pumunta sa iyong isipan, sa iyong heart. Parang nakaano ka ng pleasure na maghihiganti ka. Imagine mo. So, hindi ka naman nagfo-focus, pero naka-feel ka ng enjoyment. So, delectation siya. Okay. Now, punta tayo sa number 3, consent. So, ibig sabihin ng consent, mortal sin na siya. Kasi, pumayag na talaga, niyakap na talaga ng iyong isipan. Yung puot, kinapupuutan ko talaga siya. Hindi ko talaga ikaw mapapatawad. Or, lustful. You engage into a sexual thought na nag-enjoy ka na talaga at binibigyan mo na talaga siya, niyayakap mo na siya talaga. Or, yung plano na may gagawin kayo, pinagplanuhan mo na kung anong gagawin mo at itutuloy mo na talaga. Okay? Itutuloy mo talaga ang iyong gagawin. Kahit hindi pa natuloy dahil may nagkabaha, kasalanan na siya. Dahil merong napurnada, hindi ka nakasakay ng taxi, buo na yung loob mo. Okay? Embraces it perfectly in the will. May consent na sa mind mo. Mortal sin na siya. Okay? So, the same sinful thought appears, pero ngayon, sa halip na iyong labanan
at iwaksi sa iyong isipan, mas pinili mong to think about it, enjoy about it, fantasize about it. So, yun ang consent. Okay? So, para hindi kayo malito, ito example, delectation, I feel a small, maybe unwanted pleasure. Unwanted pleasure. No? Ang consent, I actively choose to enjoy, dwell on the sinful thought, like hate, revenge, envy, o ano pa dyan. Okay? Now, sabi ng mga theologians, okay? Nagkaisa ang mga theologians, pag nakaano ka ng sexual thought, no? Naka-excite ng pleasure mo, obligado tayo na agad-agad labanan kaagad natin. Pag iba siya sa sin of envy, sin of hate, sin of revenge, kung ano pa dyan, mga vanity. Pag sexual na gani, no? Pag sexual na, sin against purity na, obligado tayo na labanan agad-agad. No? Kasi itong temptation na ito, sin against the flesh, napaka mabilis na mag-progress into consent. Mabilis siya. Kaya labanan ka agad. Okay? So, kasi kung hindi natin labanan ka agad, magkakasala tayo. No? Magkakasala tayo. Obligado tayo. Okay? So, sabi ni Saint Anselm of Canterbury, unless a person repel delectations, pag hindi natin nilabanan ang delectation, no? Kaagad siyang papupunta sa consent. Mabilis lang. No? Before you know it. No? Kills the soul. So, napakadelikado pag andun ka na sa stage ng delectation. One step na lang siya. No? Split second, dapat labanan mo kagad. So, kahit hindi ka nag-consent, ang sabi ng mga theologian, take note ha, napaka-importante nito. Kahit hindi ka pa nag-consent, no? Pero, hindi mo siya nilabanan. Hindi ka nag-consent. Pinatuloy mo lang siyang mag-involuntary na enjoy, no? Involuntary enjoyment pero hindi ka nagre-resist, is already a mortal sin. Kung wala kang ginagawang paglaban. Okay? Kahit delectation pa lang siya, venial sin, pero hinayaan mo siyang tumagal. No? Kasi you are putting yourself in the immediate danger of consenting. Alam kong iniisip nyo, grabe naman ka-stricto yan, bro. Grabe na palang lahat ng tao makasala pala dyan. Hindi ko teaching ito. This came from a doctor of the church, Saint Alphonsus de Ligori, a authority in moral theology. So kung isabihin mo, pipili lang ako ng teaching, hindi ko susundin yan. Kahit iilagan mo pa, malalaman mo lang sa Judgment Day. Kung mamimili tayo ng aral. No? Itong mga aral na ito, it is to bring us to salvation. Hindi pang takot, hindi pang konsensya lang. Okay? It is to bring us to holiness and salvation. So kahit delectation pa lang siya, hindi ka nag-consent, pero wala kang ginawang paglaban, pinahayaan mo lang siya, mortal sin siya, kasi nilalagay mo ang sarili mo sa lugar ng magkakasala ka. Like for example, mag-boyfriend and girlfriend kayo, alam mong delikado kayong magkakasala kahit hindi pa kayo gumawa ng kasalanan, pero nag-check-in kayo sa isang room na kayo lang dalawa, that is already a mortal sin. Dahil na kasi you are putting yourself in the immediate danger of consenting. Okay? So, sabi ni Jeremiah, no? How long shall hurtful thoughts abide in thee? No? Why do you allow hurtful thoughts to remain in your mind? So, yung mga
hurtful thoughts sa isipan mo sa iyong kapwa, lustful thoughts, dapat tinataboy mo yan. Hindi mo yan hayaan mamalagi. Kahit hindi ka pa nag-consent, huwag mong hayaang mamalagi yan dyan. Grabe, no? Ako una sa lahat dito, no? Na tamaan talaga ako dito, no? Kala ko dati okay lang, no? Kasi hindi ako nag-consent. Pero dapat pala tinataboy mo talaga sa isipan mo. Why do you not make an effort to banish them from your heart? Okay? So, ang tanong, Brother Earl, paano mo ibabanish yan? Replace it with prayer. So, bro, pumapasok talaga parati yung pagtatampo ko sa asawa ko, bumabalik-balik. So, sakit-sakit sa mind ko. Para mawala yan, para hindi mo makalimutan, for example, experiment. I will not think a pink elephant. Tapos iulit-ulitin mo, I will not think a pink elephant. Anong mangyayari? Pink elephant ang nasa isipan mo. So instead of saying, I will not think of a pink elephant, replace it with prayers. Like when you pray, kung gusto mo wala ang bad thoughts, example na prayer. Eternal Father, I offer to you the most precious blood of your divine Son, Jesus, in union with all the masses said throughout the world this day, for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere, sinners in the universal church, those within my family and my own home. So pag nire-repeat mo yan, pray ka for the souls in purgatory, makalimutan mo yung mga thoughts na yun. I-replace mo ng mga prayer. Okay? Sabi sa Proverbs chapter 4 verse 23, sa buong pusong pagbabantay, no? Dapat bantay mo yung heart mo, yung isipan mo, bantayan mo na hindi siya ma-poison ng mga bad thoughts. Dahil sa isipan natin, sa ating puso, doon nagsisimula ang buhay. Doon nagsisimula lahat. The will of our life depends on it. Kaya with all watchfulness, keep your heart pure. Grabe, no? Hirap maging saved. God wishes us to watch over our heart with great care. Okay, hinahayaan na natin. Importante. May ginawa ba akong masama? Ginawa ko. Hindi hanggang gawa-gawa lang. Doon pa lang lalagyan natin ng bakod yung ating isipan. Okay? Always remember. Okay? Always remember. Our thoughts is very, very powerful. It can save us or it can damn us. Our thoughts can either save us or damn us to hell. Okay? So, pwede tayo magkasala mortally, dalawang paraan. By desire and by complacency. Okay? So, una, punta tayo sa desire. Ang desire is, ganito. Kung hinahangad natin gawin ang isang kasalanan, yung grave sin, kahit wala pa tayong pagkakataon na gawin ito. Even if we do not have the opportunity. No? Or, for example, hindi mo gawa kasi pilay ka. Or nasa hospital ka. Pero kung pwede lang, kung magaling ka lang, no? Gagawin mo. Hindi ka makakapag-enjoy sa disco sa mga artista dahil wala ka namang kapugihan. Pero kung may itsura lang ako, ay maghahang out ako sa mga artista at makikipag-siping ako sa kanila. Yun. You wish to do it if you only have the opportunity. Kaya lang, wala kang opportunity, hindi mo magawa. Pero sa desire mo pa lang, nagkakasala ka na. Kung meron kang chance na gawin, gagawin mo. Kung pwede mo siyang patayin, kung
pwede lang. Kasi kaya lang, wala kang kapasidad, wala kang baril, hindi ka malaki, wala ka sa posisyon. Pero kung given the chance, papatayin mo, sa isipan mo pa lang. Oh? Kaya nga wina-warningan ko, pero hindi sila, kulang sa katikisim. Yung iba, sumasang-ayon sa mga AGK, sana manlaban. Delikado yan. Pinapahamak yung sarili nyo. No? Guard your thoughts. No? So, the desire is mortal or a venial sin. Depende kung ano yung iniisip mo. Kung yung desire mo, hindi naman ganun kabigat, venial sin lang. Pero kung masyadong mabigat na grave sin, mortal siya. Okay? So, pag iyong inisip, buong puso mong pinaplano na gusto mong gawin, pero hindi mo nagawa, kasalanan, mortal. Mas lalong madadagdagan ang mortal sin mo kung natupad mo talaga at nagawa mo. Okay? Pinaplano mong magsiping ka sa iyong girlfriend. Hindi natuloy, mortal sin pa rin. Yung buong puso mo ng niyakap yung idea, pinagplanuhan. Pero kung natuloy talaga, additional sin. Mas lalo siyang mabigat. Okay? Now, kaya, kung ang iyong plano ay hindi natuloy, sabihin mo pa rin sa kumpisal. Okay? Pero kung natuloy, dagdagan mo ang sasabihin mo sa kumpisal. Kasi magkaibang kasalanan yon sa isipan at sa gawa. The church considers them separate sins. Okay? So yung pagplano mo pa lang, sabihin mo dapat yon. Hindi ko rin alam yan dati. Separate sin pala siya. Kasi ang isa, interior sin, yung isa external sin. Okay? Now, ang pangalawa, yung isa desire. Pangalawa, complacency. Yung complacency is wala kang ginawa. Na-mention natin kanina. Hindi mo nilabanan. Nag-enjoy ka. No? Okay? So, he does not desire to commit. Hindi ka nagde-desire na i-commit yan. Wala akong planong magmo-motel, for example. Wala akong planong patayin siya. Wala akong planong suntukin siya. Pero nag-i-enjoy ako, no? Na kung mangyari yan sa kanya. Yan ay complacency. Okay? Mortal sin pa rin. When he does not desire to commit the sinful act, but delights in it as if he had committed it. Okay? Example, you think about a sexual act, nag-enjoy ka sa thought, kahit wala kang kakayahan o hindi mo planong ituloy ito. You are sinning the sin of complacency. If someone imagines murdering someone, no, takes pleasure of murdering someone, pero wala ka naman talagang planong patayin siya, hindi mo naman gagawin, pero nag-enjoy ka sa pagpatay sa kanya sa isipan mo, that's sin of complacency. Okay? So, ang tawag dito is morose delectation. Morose delectation. Ang morose delectation is you take pleasure on another's misfortune. Kung siya magka-cancer, o siya mamatay, or siya or kahit ano, delighting in something bad happening to someone else. Si Saint Teresa of Little Flower, ganon ang kanyang concern sa mga soul na yung isang taong mamamatay tao na sentence to death. Tayo siguro, mabuti na mamatay yan. Si Saint Teresa of Little Flower, alam mo ang ginawa niya? Nag-fasting siya. Grabe ang kanyang penance. Offer niya para sa taong i-death sentence na
mag-repent. So, nag-offer siya ng mga penance fasting para sa taong yun. At sinagot ang kanyang prayer. Minutes before putulan ng liig yung taong yun, kinuha niya yung cross at hinalikan at nag-ask ng forgiveness sa pare. So, ganun ang isipan ng isang saint na gustong maligtas ang isang tao. No? Me, I'm guilty several times of those mga bad thoughts na nag-enjoy tayo na sa ibang tao. No? So, now we know. We change it. No? So, again, to reassure sa mga taong sobrang sensitive ang konsyensya, again, to remind you, if the will does not agree, there is no mortal sin. Okay? Sabi ni St. Augustine, what is not voluntary is by no means sinful. Kung hindi siya voluntaryo, hindi mo sinasadya, hindi mo siya niyayakap, hindi siya kasalanan. Okay. So, may advice. Sa lahat ng klaseng isipan, sa mga kasalanan sa isipan, no? Hate, envy, kahit lang, pwede mo siyang kumprontahin direkta. Harap-harapan mong kumprontahin. Bakit nagkaganon? Kasalanan. Paano mo siya pagawin? Pero once ang temptation is about sexual, lust, sin of flesh, huwag mong kumprontahin direkta. Okay? Dapat ibaling mo ang iyong isipan sa ibang mga holy things. Kasi delikado. Ito lang yung kasalanan na napakadelikado na hindi mo siya pwedeng kumprontahin direkta. Ibaling mo dapat. So sa ibang kasalanan, sa ibang sinful thoughts, directly you confront. Kasi pwede kang mag-enjoy pag iyong inusisa yung kasalanan yon. Okay? Delikado. So, lahat ng mga bad thoughts, dapat nating labanan. Dapat nating bandayan. Sabi sa Proverbs chapter 15, ang evil thoughts, abomination to the Lord. Kasuklam-suklam sa Diyos. Evil thoughts. Isipan pa lang. Okay? Kasuklam-suklam na sa Diyos. Ang sabi sa Council of Trent, yung 9th and 10 commandments, no, na mga sin of covetousness, yung pag-aasam ng mga pinagbabawal, mas delikado siya. So, ibig sabihin, yung interior sin, mas delikado sa external sin, sa physical na ginagawa. Imagine, mas delikado ang kasalanan sa isipan kumpara sa kasalanan na ginagawa mo aktual. Bakit? Kasi mas madaling gumawa ng kasalanan sa isipan kumpara sa aktual na paggawa. Kasi kailangan mo pa ng oportunidad, pagkakataon na magawa siya yung mga physical act. Pero yung sa isipan, hindi kailangan ng pagkakataon. Automatic, pwede mong paandarin ang iyong isipan. No? Sins of action usually need opportunity. Pero ang sins of thought, hindi kailangan ng pagkakataon. Si tiyempo ka pa, kung may tao, wala, kung ganito. Diba? Pero sa isipan, instant, kung saan ka nakaupo, saan ka nakatayo, pwede mo siyang isipin agad-agad. Okay? At usually, pag tao ay bedridden, no? Bedridden ang tao, malapit na mamatay, doon, akala mo hindi na siya makakasala dahil hindi na siya makatayo. Doon ang delikado. Kaya we pray, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Kasi pwede pa tayong mapunta sa impyerno kahit tayo ay hindi na makatayo, nasa higaan na lang. No?
Lalo na sa mga taong buong buhay, sanay sila sa pagbigay ng consent sa kanilang bad thoughts. Pag hindi ka sanay na nilalabanan ang iyong bad thoughts, malaki ang chance na sa iyong deathbed, magbibigay ka ng consent sa iyong mga bad thoughts. Kaya dapat ugaliin na natin at sanayin natin atong sarili na nilalabanan natin ang bad thoughts. Okay? At alam nyo ba na during deathbed, yung taong malapit na mamatay, mas grabe ang temptations sa bad thoughts ang binibigay ng diablo. Sabi sa Revelation, the devil is come down unto you having great wrath, knowing he had short time. Konti na lang ang natitira sa kanya na pagkakataon na para maagaw kanya. Kaya, binubuhos niya ang lahat ng lagim ng mga bad thoughts sa iyo para madala ka pa niya sa impyerno. Last hura na niya. Okay? Kaya, mga taong malapit na mamatay, mas double time tayong pag-pray. No? Most violent ang temptation to lust, temptation to despair, na you will blame God, you will harbor ill feelings sa iyong neighbors. Grabe. No? Si Saint Eleazar of Sabran, naka-experience siya ng malapit siyang mamatay dahil sa kasalanan, malapit siyang mamatay dahil sa kanyang sakit, no? So, na-experience niya yung near-death experience. At doon niya nasabi, grabe pala katindi ang atake ng diablo. No? Oh, how great is the power of the devil at the hour of death. Naranasan niya first hand. Nako. Brown out. Brown out ba sa inyo? So, sabi ni Saint Eleazar of Sabran, no? Na-experience niya yung kung paano siya inatake ng diablo nung malapit siyang mamatay, no? Naka-survive. Pero nagwagi siya laban sa mga bad thoughts na yon dahil sa buong buhay niya sanay siyang tinataboy ang mga bad thoughts. Okay? Pero kawawa yung mga tao na hindi sanay na nilalabanan ang mga bad thoughts. Kasi malaki ang chance na sila ay magbibigay ng pahintulot sa mga bad thoughts na yan. Okay, pakinggan nyo tong kwentong ito, ha? Pakinggan nyo to. Very important. Si Father Signeri, siya ang nagkwento na may isang tao na bago siya namatay, nagkumpisal siya. Okay? Nagkumpisal siya sa lahat niyang kasalanan. So, siya ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Pinagsisihan niya, okay? Matapos siya namatay, nagpakita siya sa isang kaibigan at sinabi niya na siya ay na-impyerno. Uy, bakit siya na-impyerno? Okay? Ang sabi niya, nung nagkumpisal siya, ang kumpisal niya ay valid. Tinanggap ng Diyos at pinatawad siya lahat ng kanyang kasalanan. Pinatawad ng Diyos ang kanyang kasalanan. No? Ngunit, pagkatapos niyang magkumpisal at pinatawad, may pumasok sa isipan niya na galing sa diablo na binigyan siya ng suggestion na pag ika'y gumaling, no? Kasi may kinakasama siyang babae na hindi niya asawa, hindi sila kasal. Itong babaeng ito, mahal na mahal niya. Okay? So dapat iwanan niya ito dahil hindi niya ito asawa. Hindi niya ito pwedeng patuloy na pakikisamahan. Pero mahal na mahal siya. So ang idea na binigay ng diablo sa kanya ay napakalupit mo naman kung iiwanan mo tong babaeng ito na ikaw ay mahal na mahal niya. So, wag mong iwanan. Ito, patuloy mo pa rin siyang pakikisamahan kung sakaling ikaw ay
gagaling. Kasalanan niya na pakikisamahan mo pa rin, magli-live-in ka pa rin sa isang babae, okay, na hindi kayo kasal. So, tinaboy niya ang isipan na to. Hindi niya tinanggap, hindi siya nagbigay ng consent. No? Ito'y kasalanan, ni-reject niya. Pangalawang beses. Pangatlong beses, bumalik yung temptation, pumayag siya. Sabi niya siguro sa isipan niya, sige, hindi ko siya hihiwalayan. No? Kasi unfair naman na mahal niya ako. Ungrateful to leave a woman who loved me. Nag-yield siya, nabigay siya ng consent sa temptation niyon, sa isipan niya, namatay siya na ganon. Na impyerno siya. Okay? Matapos siya nag-confess at pinatawad siya. So, siguro, kasama sa kinonfess niya yung pakikisama niya sa isang babae na hindi siya kasal or adulterous relationship. Pero sa katapusan ng buhay niya, yung hugto ng hininga niya, sa isipan niya lang, pumayag siya na sige, hindi ko iiwan. Siguro nangako siya na iiwan niya, pero pinatawad na siya kahit hindi pa niya nagawa. Kasi meron siyang firm purpose of amendment. Kaya lang nabawi. Okay? So, si Prophet Isaiah sabi, take away the evil of our devices. So, para tayo maging malaya at maging magwagi laban sa mga masasamang pag-iisip, no? We have to take away the evil of our thoughts. Anong ibig sabihin? Take away the evil of our thoughts. Ibig sabihin nun, huwag kang lumapit sa mga okasyon ng kasalanan. Sabihin, yung mga mapanganib na sitwasyon na sa tingin mo ikaw ay mapapasugot, mapapasang-ayon sa paggawa ng kasalanan, like bad company, bad barkada na parating chismis, para mga sitwasyon na ikaw ay magkakasala, temptation to corrupt, temptation to steal, o temptation to mga sexual sins, no? Occasion. May isang tao na napakabanal, na namatay siya na banal, pero nagsisi talaga siya dahil sa kanyang masamang kaibigan, nagbigay ng statement na sinful at nakakonsent siya. Nagsisi siya. Tagal niyang pinagsisihan yon. Kung hindi dahil doon, wala siguro siyang mortal sin, sabi niya. No? So, avoid reading bad books. So, 1800s ito, wala pang Netflix. Ngayon, sabihin natin, huwag manood ng mga Netflix at saka yung mga TikTok na mga sexy, yung mga sumasayaw-sayaw na babae, na mga sexy na mga na mga no? Sabi nga dito, you must avoid dances with females. Pag yung dance, yung sa mga panahon natin, di ba? Baile, disco, di ba? I-avoid nyo yan kung immodest ang mga dance. At saka yung mga comedy na mga nagsasabi ng mga bad words. Comedies or dances that are immodest. No? Nagtanong yung mga lalaki, is it sinful to have romantic or sexual affection? Automatic ba? Yung embrace, kiss, no? Yung pag-express ng iyong affection, is it sinful? Ang sagot ni St. Alphonsus, affection by itself is not automatically a mortal sin. Hindi siya automatic. Pero, parating ang nangyayari ay nalalagay tayo sa dangerous situation na magkakasala tayo. Basing on experience, sabi ni St. Alphonsus, karamihan ng tao
nagkakasala mortally because of this situation. Kaya iwasan na lang. No? Ang rason na sasabihin na wala naman kaming masamang balak, yan ay patibong ng devil. That is the most effective trick of the devil. Pupunta kami dito sa lugar na ito, kami lang, sa maliblib na lugar, saka mag-check-in kaming dito sa madilim na lugar. Wala na kaming masamang binabalak. Trick ng devil. Kasi dadahan-dahanin ka na, oops, may nangyari na sa amin. Uy, nito, hindi namin pinlano ito. Pero, ganun. One thing led to another. Yeah? So, at first, ang devil, hindi nagsasuggest ang devil ng bad thoughts. But as they spend time with each other, they talk about love, the feelings grow, and slowly the devil blinds them to the danger. At mahuhulog sila sa sexual sin and scandal. At nilalagay sa panganib ang kanilang sanctifying grace na mawawala. At sisingilin ng Diyos ang mga parents na pinapayagan na ang kanilang anak ay magiging alone with their boyfriends and girlfriends. They fall. God will hold parents accountable if they fail to prevent such dangerous conversations. Lalo na yung mga topic na delikado. No? So, by neglecting this duty, may duty tayo ng mga parents, they become the cause of much evil and face severe punishment from God. Paparusahan ng mga parents na nagkulang sa pag-warning at pinayagan na magkaroon ng sitwasyon na gano'n. Ito, importante. Above all, in order to avoid bad thoughts, para maiwasan ang bad thoughts, ang mga lalaki, iwasan ang pagtingin sa mga babae. Men must abstain looking at women, and females must be careful not to look at men. Hindi naman literal na hindi ka makatingin, mababangga ka. Yung tinitingnan mo ng may interest. Kasi, lalo na may asawa ka, sige ka desire or sige ka appreciate na para mong ginasunlog ang imong kaugalingon, no? Tinutukso mo ang sarili sa isang babae na admire ka, hindi mo naman makukuha. So men must abstain from looking at women with desire, and females must be careful not to look at men. So ang sabi sa Job chapter 31 verse 1, I made a covenant with my eyes that I should not so much as think upon a virgin. Si Saint Aloysius Gonzaga, pag naglakad, hindi ko sasabihin sundin nyo. Yun lang yun din ang style niya. Nakayuko parati pa, hindi siya as much as possible makakita ng mga babae. Saint Bernard, sa pamamagitan ng mata natin, yung mga dart ng impure love, mga makasalanang mga pagnanasa, doon pumapasok sa pamamagitan ng ating mata. It enters in the mind through our eyes. Kaya, bantayan natin ang ating mata. Sirach chapter 9 verse 8. Turn away your face from a woman dressed up. Imagine, sa isang bahay, grabe magdamit na mga magandang mga pananamit na sexy or kung anong nakakaakit. It is always dangerous to look at young persons elegantly dressed and to look at them purposely without a just cause. Kung walang mabigat na rason na ikaw ay titingin, wala namang justifying cause, venial sin na pala siya. Imagine, coming from the doctor of moral theology. Sobra-sobra naman yan, Brad.
Okay, sobra-sobra nga. Pero malalaman natin yan kung totoo ba yan during our judgment day. No? It is always dangerous to look at a young person's elegantly dressed. To look at them purposely without a just cause. It is at least a venial sin. No? So, kung ang thoughts against chastity, no? It presents, kailangan, hindi na tayo makikipagdebate sa isipan natin, kasalanan ba ito? Hindi. Basta impure thoughts, iwaksi agad. Itaboy agad. No? Itaboy agad. Wala nang debate-debate. Kasi, pag nakikipagdebate ka pa kung ito ba'y okay o hindi, delikado. Si Saint Pacomius, no? Nakakita siya ng isang diablo na nagyayabang na ang isang monk, madali niyang dalhin sa pagpakakasala kasi ang monk na ito, every time niya binigyan niya ng lustful thoughts, imbis na itaboy, nakikipagdebate pa sa kanyang isipan. Instead na ibigay kay Lord, Lord, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Lord, help me, Lord, these lustful thoughts. Nakikipagdebate pa sa isipan niya, hindi naman siguro ito kasalanan ba ito? Wag na makipag-away. No? Okay. Turn to God immediately. Now, kung matigas ang ulo, matigas talaga yung temptation, kahit tinataboy mo na, andyan pa rin, anong gagawin mo? Makakatulong kung sabihin mo sa iyong confessor. May tao kang pagsasabihan, i-report mo sa isang pare, sa isang mature na Catholic, o ano. A temptation that is disclosed, nilagay mo sa open, is madaling madaig, is half conquered. Huwag mong suluhin, huwag mong, yung mga lustful thoughts na yung mga matitigas talaga. Patulong ka, sabihin mo. Kasi pag nilagay mo sa sun, di ba? Ang isang bagay na mabaho, matutuyo. No? Huwag mong itago. At, ang ginawa ng ibang mga santos, ni Saint Benedict, pumasok sa kanya, gumagawa siya ng mga penance. Fasting, maganda. Kasi ang fasting, bituka at laman, magkalapit. Pag alam mong i-controlin ang iyong bituka sa pagkain, mas madaling makontrol ang iyong laman. Okay? So, gumugulong-gulong nga sa thorn si Saint Benedict sa mga matitinik na thorns. Saint Peter Alcantara, no? Tumalon siya sa malamig na tubig para mawala ang kanyang mga temptation, no? Mga mortification. So, the best means of overcoming is to have recourse in God. Bibigyan tayo ng victory. Bibigyan niya tayo ng tagumpay kung tayo ay hihingi ng tulong. Prayer, prayer, prayer. Lord, give me the grace. Give me the grace, Lord. Give me the grace. Help me, Lord. Hindi ko kaya to, Lord. Help me. No? Walang mangyayari pag hindi tayo mag-ask ng help kay Lord. Pag tayo mayabang, hindi natin kaya. Hindi kaya ng mind over matter. No? At pag andyan pa rin, hindi pa rin bumabalik-balik pa rin yung temptation to watch pornography, kung ano man yun dyan, multiply your prayers. I-double mo yung prayers mo. Punta ka sa Blessed Sacrament. Doon ka bang palabas ng mga hinaing mo? No? Or sa harap ng isang cross, kung wala ka sa Blessed Sacrament, sa harap ng isang crucifix. Or sa image ni Mama Mary. Because Mama Mary is the Mother of Purity. Ako, Lord, Mama Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Hail Mary ka agad pag may mga lustful thoughts. No? At makakatulong din pag ni-renew natin ang ating purpose not to offend God. Kagaya ni Saint Dominic Savio, I'd rather die than commit sin. I'd rather die. Mas pipiliin mo pang mamatay kumpara sa mawala ang sanctifying grace mo. No? Yun, dapat natin ibalik-balik ang ating i-renew ang ating dedication. So, sa ending, ito nang gawin nating closing prayer. Okay? So, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.
Lord, give me strength to resist this temptation. Do not permit me to be separated from you. Deprive me of life rather than allow me to lose you. Name the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, brothers and sisters. No? Sa pagtiyaga, sorry, may Thank you, kawalan ako konti. Doc. I learned Thank a you, lot. sis Del. Thank you. Hello. So, mga nagtiyaga dito, igigreet ko, sis May, sis Brother Ramels, Brother Earl, sis Evelyn, sis Monet, Brother Navin, sis Sarah. Hello. Ang ano pala, tinang ko pala yung, Hello, Doc. yung question. So, nabura na pala yung question kanina, no? Kasi ito na lang natira. Nasagot na yata, Doc. Oo, nabura. Brother Earl, ang hirap, Lord. Ito na lang. Ano nga yung question mo, Brother Earl, kanina? Baka nasagot na rin kanina, no? So, yun. Paano po pag na fully agreeing ka tapos binawi mo? So, the moment na pag-consent ka, na kakomit ka na ng kasalanan. No? Kahit binawi mo pa. Pero, huwag mong isipin dahil nabasa ka na, tuloy-tuloy mo na. Mas konti ang iyong temporal punishments na matatanggap pag binawi mo. So, good pa rin yan. Okay? Good pa rin yan, bro. Nababawiin mo. The moment na you detect na nagkasala ka, nag-consent ka, stop it right there and then. Kasi, when you ask forgiveness right there and then, kahit wala pang pare, pwedeng mabalik ang sanctifying grace. Kahit wala pang pare. So, basta, ganun, remind ko lang, kahit sa tingin mo nabalik na ang sanctifying grace mo, kung hindi ka pa nakakonfess sa pare, huwag ka munang mag-communion. Okay? Kahit may sanctifying grace ka na, sa tingin mo, kung hindi ka pa nakapag-confess sa pare. So, para makabalik ka sa pag-communion, mag-confess ka sa pare. Okay? Yun. Paano po, sandali lang. Ano po ba ang basihan po ng consent pagdating sa reaksyon ng katawan? Yung reaksyon ng katawan, hindi mo natin makokontrol minsan yan. Papasok yung mga sexual thoughts, magre-react yung mga organs mo or ang blood pressure mo, iinit ka, o ano. As long as hindi ka nag-consent, nilalabanan mo, kahit nag-aalboroto pa yan dyan, ng mga organs mo, hindi ka kasalanan. Okay? Paano po pag asawa mo yung pinag-iisipan mo? It's okay pag asawa mo. No? Pero, may limit din. Kahit asawa mo pa, pero kung hindi na mga natural ang iniisip mo at isa na siyang tinatrato mo na sa isipan mo as sex object ang iyong asawa mo, hindi na rin siya maganda. May limit pa rin. No? Okay. So, Titi, wala kayong cover. Plastic ko. bye-bye. God bless. Thank you, Brother Earl, sa iyong question, brother. Thank you. Thank you. Brothers and sisters, bye-bye. God bless everyone. Thank you.